isang mahal na araw at sa pagiging bansa natin na humigit kumulang 80% ng mga Romano Katoliko, ang mga tradisyon at pamahiin sa Semana Santa ay muling ginagawa. Sa panahong ito, marami sa ating mga tapat na mamamayan ang nagsasagawa pa rin ng mga partikular na tradisyon ng Holy Week sa Pilipinas. Ano-ano mga ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang Semana Santa ang nangunguna sa ating kalendaryo, ang pinakabanal na linggo ng buong taon ng liturhikal. Ipinagdiriwang nito ang misteryo ng Pasko, ang pagdurusa at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang matagumpay na muling pagkabuhay, ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan at ang paglulhati sa kanyang Ama. Kung sakaling hindi mo pa naririnig ang ilan sa mga tradisyon at pamahiing ito, narito ang ilang paniniwala na mahigpit na sinusunod ng mga Pilipino tuwing Semana Santa. Pagpahid ng abo sa noo. Ang Miyerkules ng Abo o ang Ash Wednesday ang isa sa pinakasikat at mahalagang mga banal na araw sa kalendaryong liturhikal. Ito ang nagbubukas ng Kwaresma. Ang Ash Wednesday ay nagaganap 40 days bago ang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday. At higit sa lahat ay inoobserbahan ng mga Katoliko. Ito ay nagmula sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo ng penitensya at pag-aayuno, kasama sa pagsasanay ang pagpahid ng abo sa noo. Ang abo ay sumisimbolo sa alabok kung saan tayo ginawa ng Diyos. Habang inilalagay ng pare ang abo sa noo ng isang tao, binilikas niya ang mga salitang, "Alalahanin mo na ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Paglalagay ng dahon ng palaspas sa mga pintuan. Nakaugalian na ng mga Katoliko ang paglalagay ng mga palaspas sa kanilang mga pintuan para sa proteksyon upang itaboy ang masasamang espiritu matapos itong mabendisyonan sa simbahan tuwing linggo ng palaspas. Batay sa mga banal na kasulatan sa Biblia, nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, siya ay sinalubong ng isang pulutong na may hawak na mga dahon ng palma. Iyan ang dahilan kung bakit maraming Katoliko ang nagsisimba na may dala mga dahon ng palma. Ano mang mga pangyayari na nauugnay kay Jesus ay madalas na sinusundan ng mga tao dahil naniniwala sila na sila ay maililigtas sa pamamagitan nito. Sa bawat tahanan ay may sariling palaspas. Ang masasamang espiritu ay maaaring maitaboy. Kadalasan, ito ay ginagawa bago magsimula ang Semana Santa. Pabasa. Ang Lunes Santo ay simula ng pabasa, ang marathon chanting ng pasyon, isang tula na nagsasalaysay ng buhay at kamatayan ni Hesukristo. Ang pag-awit na nagpapatuloy sa araw at gabi ng walang pagkaantala ay tumatagal ng 2 magkasunod na araw. Ito ay isang paraan para sa Katoliko na magsisi sa kanilang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa Diyos sa panahon ng Kwaresma. Ito ay anyo ng pagninilay, pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos at aktibidad na ginagawa kasama ng kapwa-komunidad. Pinapalakas nito ang kanilang pananampalataya habang nararanasan nila ang mga pakikibaka at tagumpay sa buhay. Bisita Iglesia tuwing Huwebes Santo. Nakikilahok ang mga tao sa Bisita Iglesia upang ibahagi ang parehong karanasan ni Jesus nung ipinako sa krus o pagbigyan ang kanilang mga kahilingan. May paniniwala na ang mga taong nakakumpleto sa lahat ng istasyon sa Bisita Iglesia ay gagantimpalaan. Nakikita rin ito ng mga taong bumibisita sa mga simbahan sa panahong ito bilang isang pagkakataon para sa pamamasyal. Karamihan sa mga pamilyang lumalahok ay bumibisita sa mga simbahan na malayo sa kanilang bayan. Ano man ang iyong layunin, dapat mong tandaan na ito ay ginagawa upang parangalan ang banal na sakramento. Huwag magwalis sa gabi. Hindi pinapayagan ang pagwawalis sa gabi. Ang pagwawalis ng bahay anumang oras sa Biyernes Santo at Black Saturday ay lubos na hindi hinihikayat. Naniniwala mga matatanda na ang pagwawalis sa sahig ay maglalabas ng anumang swerte.
biyaya ng mga biyayang nakapaloob sa loob ng tahanan o maaaring pumasok. Gayunpaman, ang pagwawalis ay pinanghihinaan lamang ng loob sa gabi. Kaya hindi nakakagulat na maraming mga magulang ang abala sa paglilinis ng bahay sa umaga. Sa pangkalahatan, ito ay karaniwang ginagawa sa isang sambahayan ng mga Pilipino kahit na hindi Semana Santa. Pwede ka pa ring magwalis ng sahig, pero hindi mo mailalagay ang dumi at alikabok sa labas dahil tinatanggal mo rin ang positivity sa loob ng bahay mo. Iwasan na masugatan sa Semana Santa. Ang mga sugat ay tumatagal na maghilom kapag Semana Santa. Bagamat walang konkretong patunay kung bakit naniniwala ang maraming nasa hustong gulang na ang mga sugat ay magtatagal upang maghilom sa Semana Santa. Maraming mga magulang ang naghihigpit sa kanilang mga anak sa paglalaro sa labas upang maiwasan ang mga panganib na magkaroon ng mga sugat at mga gasgas. Ang mitolohiyang ito ang dahilan kung bakit ang paglabas sa linggong ito ay nangangailangan ng higit pang kapanipaniwalang kapangyarihan sa iyong panig kapag humihingi ng pahintulot ng iyong mga magulang. Mabuting pigilan ng anumang aksidente kaysa magsisi kapag nangyari ito. Kailangan mo lang maging mas maingat, lalo na sa panahon ngayon na ang panganib ay maaaring kumakatok sa iyong pintuan. Iwasan na mag-impake at maglipat ng bahay. Nauugnay ito sa paniniwalang ang pagwawalis sa sahig sa gabi ay maaaring magdulot ng malas. Maraming paniniwala na ang paglipat sa isang bagong tahanan bago ang linggo ng pagkabuhay ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran dahil ito ay hindi protektado. Tulad ng pinaniniwalaan, mas mabuting manatili sa loob at hayaang lumipas ang Semana Santa dahil sa panahong iyon ay muling nabuhay si Jesus. At maaari ka rin magsimulang muli sa iyong bagong tahanan, maliban kung nagmamadali kang umalis sa iyong lumang bahay patungo sa bago. Ihinto mo na ang pag-iimpake at tumuon sa muling pakikipag-ugnayan sa Diyos sa linggong ito. Maaaring walang anumang epekto sa iyong home hopping, ngunit huwag hintayin ng mga hindi magandang pangyayari bago ka maniwala. Bawal ang labis na pag-iingay. Dahil ang Biyernes Santo at Black Saturday ay tinuturing na mga araw ng pagluluksa. Maraming naniniwala na dapat itong panatilihing tahimik at solemn. Iyon ang dahilan kung bakit ang labis at hindi kinakailangang ingay ay pinanghihinaan ng loob. Kahit ang pagsipol ay tinuturing na bastos. Ang mga karaoke, sound trip, at pagbusina ng mga sasakyan ay hindi dapat gawin sa mga huling araw ng Holy Week. Kahit na hindi ka naniniwala sa pamahiing ito, mas mabuting igalang ang mga naniniwala, lalo na sa loob ng iyong pamilya. Ang Holy Week ay hindi kahit para sa selebrasyon o mga party, kaya ang pagiging masyadong maingay ay hindi talaga katanggap-tanggap. Sa halip ay magmuni-muni at manalangin. Hindi pinahihintulutan ng pagligo pagkalapos ng 3 p.m. Bagamat ang Semana Santa ay isang relihiyosong paniniwala at kasanayan, marami sa mga pamahiin nito ang nagsasangkot ng mabuti at masamang kapalaran. Isa na rito ang pagbabawas sa pagligo ng lampas 3 p.m. dahil maaari itong magdulot ng malas. Pagdating sa kalinisan, madalas na binabaliwala ng maraming taong paniniwalang ito. Iniisip na paanong ang simpleng bagay tulad ng pagligo ay magdudulot ng malas. Hindi mahalaga kung gaano ito malabong mangyari, patuloy itong ginagawa ng ilan. Magsisi sa iyong mga kasalanan at magnilay-nilay. Dahil ito ang kamatayan ni Hesukristo, marami ang naniniwala na ang presensya ng masasamang espiritu ay mas malakas. Naniniwala mga ninuno na ang mga espiritu ay may limitadong oras upang malayang gumala sa paligid. Mas malakas ang presensya ng masasamang espiritu sa Semana Santa. Ito ay tiyak kung bakit marami ang nagpapadala ng kanilang anting-anting sa mga doktor ng halamang gamot upang palakasin mga kapangyarihan nito at muling magkarga. Bagamat totoo na mayroong masasamang espiritu sa loob natin, ang mga panalangin pa rin ang pinakamahusay na depensa na magagawa natin. Mapa-Holy Week man o hindi, laganap pa rin saan man ang tuksong gumagawa ng kasalanan.
Ang Semana Santa ay pinakamainam na oras para magsisi sa iyong mga kasalanan at magnilay-nilay upang itulak ang mga espiritong iyon na maaaring magdulot sa iyo ng pinsala. Iwasan ang pagtitig sa salamin pagkalipas ng 3 p.m. Dahil maraming naniniwala na gumagala ang masasamang espiritu pagkalipas ng 3 p.m., pinagbawalan ng mga matatanda ang mga bata na tumitig sa salamin dahil maaari itong mag-trigger ng mga espiritu. Pareho sa oras ng pagligo, ang 3 p.m. ay tinuturing na pinakamahina na oras, kaya naman pinaghihigpitan ang lahat ng pagkilos. Ang Bloody Mary stunt sa salamin ay tinuturing na bawal lalo na tuwing Semana Santa. Kapag umabot na sa 3:00 ang orasan, minsan ay nagtatakip pa ng mga salamin upang maiwasan ng tuksong tingnan ito. Maaring ito ay isang nakakalito na paniniwala, ngunit hindi mo talaga kayang labanan ang lumang pamahiin ng hindi naiintindihan. Bawal ang pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo. Ang hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes Santo ay tanda ng spiritual na disiplina. Ito ang mismong dahilan kung bakit walang katapusang mga restaurant ang nag-aalok ng pagkain dagat o seafoods at mga pagkain nakabatay sa isda bilang mga alternatibo. Dito nagmula ang paniwala ng No Meat Friday. Subukan kumain ng malusog sa araw na ito at alisin ang karne sa iyong pagkain. Ang karne ay pinaniniwalang kaakibat ng karumihan at masamang palatandaan. Ang ulan na bumubuhos sa linggo ng pagkabuhay ay may katangian sa pagpapagaling. Bagamat halos ipinagbabawal ang tubig sa simula ng Semana Santa, lubos na hinihikayat ang matatanda ang mga miyembro ng pamilya, lalo na mga may sakit na lumabas sa labas at maranasan ng pag-ulan kung bumagsak sa linggo ng pagkabuhay. Ito ay pinaniniwalaan ng masamang tubig mula sa bago ay nagiging mabuti at naglalaman ng mga katangian ng pagpapagaling. Mag-ingat kahit na huwag manatili sa ilalim ng ulan ng masyadong mahaba dahil maaari rin itong magdulot ng sakit. Ang ulan ay pinaniniwalaan na may kapangyarihang makapagpagaling tulad ng ginagawa ng banal na tubig, kaya sulitin ito. Ang ilan ay nagtatabi pa ng ilan sa mga bote para magamit sa hinaharap. Ang mga tradisyon at pamahiin na nabanggit ay nakaugalian na ng mga Pilipino na gawin at sundin tuwing sasapit ang Semana Santa. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng mga tao ang kanilang paggunita at paggalang sa paghirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Poong Jesus na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Wala namang masama at mawawala sa atin kung susundin pa din ang mga kaugaliang ito. Ang mahalaga sa lahat ay ipakita natin at ipadama sa ating Panginoong Jesus ang ating pagmamahal sa Kanya, hindi lamang tuwing Semana Santa, kundi sa araw-araw at magpakailanman.